Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Banoy. Taong 1964. Borongan, Eastern Samar. Hoy Banoy, tumakbo ka na. Hindi ka titigilan ng mga aswang hanggat nandito ka sa bayang to. Napatay mo ang supremo nila. Malabong basta sila sumuko sa pagpatay sa'yo. Ang mabuti pa, pumunta ka muna sa bayan ng kaibigan ko. Hanapin mo si Tales. Sabihin mong kaibigan kita. Wika ng pinuno ng mga manunugis ng aswang. Kasalukuyan silang umaatras sa pagsalakay. Nais nilang makuha ang binatang si Banoy, 18 anyos. Isang bagong miyembro pa lamang si Banoy ng samahan. Ngunit mas marami na itong napatay na aswang kumpara sa mas nauna sa kanya sa grupo. Hindi sinasadyang ito ang nakapatay sa pinuno ng aswang sa probinsya. Kaya naging punteriya ang binata ng mga galamay nito. Paano ho kayo, Mang Dandi? Anong mangyayari sa inyo dito? Kailangan nyo ng tulong ko. Sasama ako sa laban. Ayoko maging duwag. Wika ni Banoy. Nagmamatigas ito. Hindi niya maaatim na iwanan sa ganong sitwasyon ang mga kasamahan niya. Hindi sa lahat ng oras, karuwagan ng pag-atras sa laban. Kailangan mong magpalakas at maging mas matalino para sa susunod na laban. Hindi ka na nila matutunton. Kami nang bahala dito. Susundan ng mga aswang ang amoy mo. Siguradong hahanapin ka nila. Mas magiging ligtas din ang samahan sa gagawin mo. Tugon ni Kadandi. Wala nang nagawa pa si Banoy kundi sumunod sa pinuno. Kung mas magiging ligtas ang samahan sa gagawin niyang paglayo, buong puso niyang gagawin ang inuutos ni Kadandi. Gamit ang kabayo, pumuslit si Banoy mula sa masukal na kakawihan kung saan naroon ang kuta. Susunod pa sana sa kanya ang dalawang aswang. Subalit kagad itong naharang ng mga kasamahan sa pangunguna ni Kadandi. Hanggang sa narating ni Banoy ang pantalan. Binigyan ito ni Kadandi ng peraso ng papel na nagsisilbing mapa. Tumuloy na si Banoy papunta sa karatig bayang tawid ng dagat. Ito na yata yung sinasabi ni Kadandi na kinalakhan niyang bayan. Napakapayapa. Ay, sana naman hindi na ako masundan ng mga aswang dito. Wika ni Banoy sa sarili. Habang pababa sa bangkang naghatid sa kanya sa mapayapang bayan ng Borongan. Kagad niyang hinanap ang sinabing baryo. Hawak niya ang papel kung saan makikita ang taong nagngangalang Tandang Tales. Sinubukang magtanong ni Banoy sa mga tao sa pantalan. Mawalang galang na sa'yo bata. Alam mo ba kung nasan yung baryong to? Tanong ni Banoy sa kargador na nagngangalang Boy. Ipinakita niya ang piraso ng papel na binigay ni Kadandi. Boy po ang pangalan ko. Tsaka hindi na ako bata no? Magkaedad nga lang siguro tayo. Yan ba? Medyo may kalayuan pa yan dito. Kailangan mo pang sumakay. Tugon ni Boy. Matapos itinuro niya kay Banoy ang masasakyan papunta sa lugar ni Tandang Tales. Lumalabas na aabutin pa si Banoy ng 2 hanggang 3 oras bago niya marating ang lugar. Pagkababa ng sasakyan,
Mahaba-haba pa ang lalakarin bago niya marating ang tahanan ni Tandang Tales. Maraming salamat sa tulong mo, kaibigan, ha? O paano? Mauna na ako. Mag-iingat ka sa daan. Wika ni Banoy. Walang anuman. Pero payo ko lang, kaibigan, ha? Umiwas ka sa mga taong susubok na labitan ka. O kaya aalukin ng kung anong bagay. Dayo ka dito eh. Mainit ka sa mata ng mga residente dito. Tugon ni Boy. Kagad namang sinundan ni Banoy ang itinurong daan ni Boy. Makalipas ang 1 oras, napansin na ni Boy ang pagtitig ng mga taong naroon. Maingat si Banoy. Pinapakiramdaman ang bawat galaw ng mga residente. Nakasanayan na ito ng binata dahil sa ilang taong paninirahan kasama ang mga manunugis ng aswang sa kagubatan. Nanatili lang siya sa paglalakad at tinandaan ang bilin ni Boy na iwasang makipag-usap sa mga lalapit sa kanya. Pasado 3:00 na ng hapon ng mga oras na yon, narating na ni Boy ang paanan ng bundok. Ito na yung sinasabi ni Boy na kailangan kong ikutin. Kung tama ako, dapat makikita ko na dito yung baryo sa kabila. Wika ni Banoy. Subalit imbes na ikutin ang burol, inakyat niya ito. Sa isip niya mas mapapabilis ang lalakbayin kung doon siya dadaan. Oh, meron naman palang mas mabilis na daan eh. Gusto pa akong paikutin ito ni Boy. Sa lawak nito, baka madaling araw na bago ako makapunta doon. Wika ni Banoy sa sarili. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang binata. Hindi na niya inisip pa ang rutang itinuro sa kanya. Sa daan, nakasalubong ito ang matandang mag-asawa. Nakaupo lang sa mismong dadaanan. Naisip ni Banoy na baka nagpapahinga lamang ito dahil sa pagod. Magandang hapon po. Makikiraan lang, ha? Wika ni Banoy. Nakatitig lamang sa kanya ang mag-asawa. Magandang hapon din, iho. Mukhang bago ka sa lugar, ha? Saan ba ang punta mo? Wika ng Ale habang kinikilatis ang binata. Mukhang naligaw ka ng daan, iho. Delikado dito, kaya walang nagagawi. Dagdag ng kasama nitong matandang lalaki. Nagmamadali na po ako para makarating sa kabilang baryo eh. Ako nga po pala si Manoy. Pamangkin po ako ni Tandang Tales. Kakarating ko lang po dito eh. Hindi pa ako pamilyar sa daan. Tugon ni Banoy. Ang mabuti pa, bilisan mo na ang paglalakad mo, iho. Baka maabutan ka ng dilim sa kakahuyang ito at baka hindi ka na makalabas pa. Wika ng matandang lalaki. Ikamusta mo kami kay Tandang Tales, iho? Dagdag na matandang babae. Magalang namang naglakad si Banoy at nagpasalamat. Bagamat may kakaibang pakiramdam sa dalawa, hindi na niya ito pinansin pa. Ang gusto lamang ng binata ng mga sandaling yun, marating ang baryo at makapagpahinga. 4 na araw na itong walang tulog. Hindi na din niya maalala kung kailan huling kumain. Magulo na ang isip ni Banoy. Maayos namang nakarating si Banoy sa baryo. Kaagad niyang tinanong ang pinakaunang taong nakasalubong. Maswerte si Banoy. Nakausap niya si Milagros, anak mismo ni Tandang Tales. Kaagad naman siya nitong dinala sa tahanan.
Tay, may naghahanap po sa inyo. Banoy ho ang pangalan. Nandyan lang po siya sa bakuran. Wika ni Milagros. Napuntahan mo na ba si Aling Cora? Nasaan na yung naipangako niyang manok? Bayad dun sa ginawang pinsala ng aso niya sa taniman natin. Ang mabuti pa kuhain mo na ng mailuto na natin. Tugon ni Tandang Tales habang sinisilip si Banoy na nasa bakuran. Magandang hapon po. Kayo po ba si Tandang Tales? Ako nga po pala si Banoy. Pagpapakilala ng binata. Gabi na iho. Takip silim na't hindi na hapon. Oh, anong kailangan mo? Ba't napadpad ka dito ng alanganing oras? Tanong ni Tandang Tales. Pasensya na po sa abala. Pinupunta po ako dito ni Kadandi. Ang sabi niya, hanapin ko daw po kayo Alam niyo na po ang gagawin. Medyo magulo na po doon sa pinanggalingan ko Wika ni Boy. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng matanda at napakamot sa ulo. Ay nako, anong kaguluhan na naman ba ang pinasok ni Tande? Kinakabahan ako sa kasunod nito. Ang mabuti pa, pumasok ka na muna sa loob. Doon na natin pag-usapan ng detalye. Ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Tanong na matanda. Banoy ho, maraming salamat po sa pagtanggap Tugon ni Banoy. Tumuloy na ang binata sa loob ng tahanan at naupo sa kawayang upuan. Maya-maya pa, dumating na si Milagros dala ang manok na ipinakuha ng ama sa kapitbahay. O anak, si Banoy nga pala, kaibigan ni Tio Dandi mo. Dito na muna siya sa atin tutuloy pansamantala. Ang mabuti pa, ipag-init mo muna kami ng tubig nang makapagkape kami habang nag-uusap. Utos ni Tandang Tales sa anak. Hindi naglaon Seryoso nang nag-usap ang dalawa. Totoong kamag-anak pala ni Kadandi si Tandang Tales. Dati itong taga-suporta ng mga manunugis ng aswang Dahan-dahang ikwinento ni Banoy ang mga pangyayari at dahilan kung bakit siya naroon sa lugar. Hindi ko nga din po alam kung bakit ako pinapunta ni Kadandi dito. Sinusunod ko lang po ang utos niya. Marunong po ako sa pagsasaka o kaya naman sa mga gawaing kailangan ng lakas. Maasahan niyo po ako kapalit ng paninirahan ko dito. Wika ni Banoy. Ayaw niyang maging pabigat sa tahanan ng matanda. Ganun ba iho? Mukhang maaasahan kita sa taniman. Huwag kang mag-alala. May trabaho pa ako para sa'yo. Tugon ni Tandang Tales. Maya-maya pa, dumating si Milagros dala ang kape. Saglit itong sumulyap kay Banoy. Ngunit nakatuon lamang ang atensyon ng binata sa sinasabi ni Tandang Tales. Ipinaayos naman ng matanda kay Milagros ang bakanting kwarto sa tahanan para magamit ni Banoy. Malawak naman ang bahay ni Tandang Tales at meron pang mga bakanting silid na ginawang tambakan. Habang nandito ka sa lugar, magpakilala ka na lang bilang pamangking ko at pinsan mo itong si Milagros. Hanggat maaari, walang dapat makaalam sa pinagmulan mo at kung sino ka talaga. Kailangang maitago natin ang pagkakakilanlan mo. Kung sakaling makarating sa bayang ito ang mga tumutugis sa'yo, magpahinga ka na muna. Bukas ililibot ka ni Milagros sa baryo para maging pamilyar ka sa lugar. Oy Banoy,
Ayoko ng gulo dito sa baryo namin ha. Walang karahasan. Tahimik ang mga tao dito. Ayaw nila sa gulo kaya sana igalang mo din yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Tandang Tales. Wala nang ibang naisagot si Banoy. Sumang-ayon lang ito sa sinabi ng matanda. Pagkatapos sumunod na kay Milagros para makapagpahinga na. Sa layo ng nilakad at mga naganap sa pinanggalingang lugar, kaagad namang nakatulog si Banoy. Madaling araw, biglang napabangon ang binata. Binabangungot ito. Nahanap na ng mga aswang ang pinagtataguan. Mabuti na lang. Akala ko, natuntunan nila ako eh. Ay, Banoy. Ang mabuti pa. Matulog ka na lang para may lakas ka bukas. Wika ni Banoy sa sarili at bumalik na sa pagkakatulog. Pagsapit ng umaga, amoy na sa buong kabahayan ang masarap na kape at ang pritong toyo. Kaya napabangon si Banoy. O mabuti at gising ka na, Banoy. Halika, saluhan mo na ako dito sa agahan natin. Milagros, halika na rin at baka lumamig pa ang pagkain. Wika ng matanda. Binigyan ni Milagros ng kape ang binata bago naupo sa lamesa. Napakasarap po talaga ng kape nyo dito. Tandang Tales, mag-uumpisa na po ba akong magtrabaho ngayong araw? Tanong ni Banoy. Nasasabik na itong puntahan ng tanimang sinasabi ng matanda. Ngunit tumugon naman ang matanda na hindi pa ito ang oras. Masyado pang maaga, iho. Hindi pagtatanim ang magiging trabaho mo. Ikaw ang magsisilbing bantay sa taniman sa araw ng anihan. Hindi maiwasan na daanan tayo ng mga tulisan tuwing sasapit ang araw ng anihan eh. Sinasalanta nila ang baryo kapag hindi sila natutuwa sa makukuhang ani. Ang trabaho mo, itaboy silang lahat sa taniman. Wika ng matanda. Napatitig si Banoy kay Tandang Tales. Ang buong akala niya, sobrang payapa ng baryong yun. Napangiti na lamang si Banoy. Wala akong problema. Sabihin niyo lang po kapag oras na, nang makapaghanda din po ko. Ilang tulisan po ba ang pinag-uusapan natin dito? Tanong ng binata. Kalmado namang tumugon ang matanda na 5. Dahil sa narinig, nagulat ang binata. 5 lamang ang mga ito pero hirap na ang buong baryo. Napaisip si Banoy kung anong uri ng mga sandata ang dala ng mga tulisan. Bakit takot sa 5 tao ang buong baryo? 5 lang po? Ano po bang klaseng armas ang dala nila? Tanong ni Banoy. Mga pangil, kakaibang bilis at kulam. Mga aswangang tulisang makakaharap mo, Banoy. Hindi pa namin matukoy kung ano ang totoong pagkatao nila. Pero 5 taon na mula nang una silang manalasa sa baryo. Para sa ikatatahimik nila, binibigay namin ang kalahati ng ani. Sa oras na pumalya kami, gabi-gabi nilang ginagambala ang baryo. Naghahanap sila ng mabibiktima kapalit ng alay sa kanila. Tugon ni Tandang Tales. Isinara ni Banoy ang kamao. Nagpantig ang tenga niya sa mga narinig. Sa lalong madaling panahon, nais niyang masupili kagad ang mga gahamang aswang na naghahasik ng takot sa maliit na baryo. Napaubo naman bigla si Milagros na tila may naalala.
Ngunit hindi naman ito pinansin pa ng ama. Matapos mag-agahan, sinamahan ni Milagros si Banoy sa paglilibot sa bayan. Medyo malawak pala yung baryo nyo, Milagros, no? Bakit natatakot kayo sa 5 aswang lang? Pasensya ka na kung naitanong ko pero ganun ba kahina yung mga kalalakihan dito? Tanong ni Banoy. Nasanay na ang binata na napapaligiran ng matatapang at palaban na tao. Kaya hindi siya lubos makapaniwala na sa laki ng baryong yun, hindi nila kayang supilin ang iilang aswang. Naiintindihan kita. Pero hindi ipinanganak ang mga taga rito para maging mandirigma. Karamihan sa kanila, namulat na sa pagsasaka lang ang alam. At isa pa talagang malakas at tuso mga aswang na tulisan. Inuuna nilang punteriyahin ng mga mahihina. Hindi doon nagtatapos ang kalupitan nila. Pati na din yung mga magsasakang hindi nagbibigay. Salaysay ng dalaga. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang dalawa hanggang sa maabot ang lugar kung saan tanaw ang malawak na bukid. Nakaharap ito sa burol na dinaanan ni Banoy noong bagong dating pa lamang siya sa baryo. Nakikita mo ba yung burol na yan? Diyan galing ang mga aswang tuwing sasalakay sa magsasaka. Natatakpan ng burol ang liwanag kada alas 5 ng hapon. Ayon pa sa mga kwento ng mga taga-Karatig baryo, madalas manalasa ang mga aswang sa kanila at nambibiktima ng mga tao. Dito sa aming bibihira, halos wala ngang nabibiktima basta nagbibigay ng ani sa kanila. Dagdag ni Milagros. Mukhang matalino mga aswang dito Hindi nila kayo ginagalaw dahil napapakinabangan nila ang mga magsasaka. Maswerte kayo, pero walang makakapagsabi kung hanggang kailan sila ganyan. Mabilis magsawa mga aswang at baka dumating sa puntong mga taga-baryo na ang aanihin nila. Kaya pala ako pinaikot ni Boy. Alam niya na may banta ng aswang sa burol na yan Teka Milagros, wala ka bang napapansin na kahina-hinala sa baryo nyo? Kagaya ng mga hindi pamilyar na tao. O kaya naman, mga bigla na lang sumusulpot kapag malapit na ang anihan sa taniman. Tanong ni Banoy. Sasagot na sana si Milagros. Ngunit bigla na lamang may nagsalita sa likod ni Banoy. Abay, tignan mo nga naman. Dito pala kita makikita aking Milagros. Galing ako sa bahay nyo. At ang sabi naman ng tatay mo, namamasyal ka daw kasama ang pinsan mo. Siya na ba yun? Tanong ng lalaking nagngangalang Gaston. Malaki ang pangangatawan at malalim ang boses. Magandang araw, Gaston. Eto nga pala si Banoy, pinsan ko. Mula pa yan sa kabilang bayan. Nagbabaksyon lang dito. Tugon ng dalaga. Magandang araw, Gaston. Anong kailangan mo sa pinsan ko? Tanong ni Banoy. Tila alerto ito sa presensya ng lalaki. Wala naman Dinaanan ko lang ang magiging kasintahan ko. Matagal na din kaming hindi nagkikita. Matikas ka, Banoy. Hindi katulad ng mga magsasaka dito na lalamya-lamya. Sabihin mo nga sa akin, ano bang trabaho mo? At bakit mo naisipang dito magbakasyon? Tugon ni Gaston. Mabuti na lang. Mabilis mag-isip si Milagros.
kagad nitong binago ang usapan. Ang mabuti pa siguro, magkape na lang muna tayo sa bahay. Banoy, tara na. Wika ni Milagros. Natuwa naman si Gaston sa narinig. Gusto niyang pinagsisilbihan ito ni Milagros. Pumunta ang tatlo sa tahanan ni Tandang Tales. Nadatnan ang matanda na abala sa mga alagang gulay sa bakuran. Magandang araw po ulit, Tandang Tales. Inimbitahan po ko ni Milagros para magkape. Nakakaya naman pong tumanggi. Wika ni Gaston. Milagros, dito na muna ako sa labas ha. Mag-iikot pa ako sa baryo eh. Oy Gaston, maiwan ko na muna kayo ha. Paalam ni Banoy para makaiwas sa lalaki. Kakaiba ang pakiramdam ni Banoy kay Gaston. Tila pamilyar ang presensya nito sa kanya. Uhaw ito sa dugo at kagustuhang pumatay. Kagad namang inalis ni Banoy ang tingin kay Gaston. Mabilis mag-init ang dugo ni Banoy. Nag-iingat lamang itong makagawa ng gulo sa baryong yun. Alinsunod na din sa bili ni Tandang Tales. Naisipan naman ni Banoy na umikot muna sa tahanan. Nais niyang mapakinggan ang pag-uusap ng dalawa sa loob para na rin masiyasat ang pagkatao ni Gaston. Kilala ko ang karakas ng mga katulad mo. Malabong magkamali ako eh. Aswang ka, Gaston. Tignan natin kung makakatagal ka sa bahay nila Milagros. Wika ni Banoy sa sarili. Marahan itong pumasok sa kusina gamit ang pinto sa likod. Naglagay ng luya at bawang sa maliit na kaldero at binuhusan ng suka. Pagkatapos, pinakulo ito at hinayaang malanghap na mga nasa loob ng tahanan ang singaw. Matapos yon, lumabas at sinara ang pinto sa kusina. Tahimik itong nanatili sa likod bahay at pinakiramdaman ng reaksyon ni Gaston. Maya-maya pa, nakarinig na ito ng pag-ubos sa loob ng bahay. Narinig niya na nagmamadaling nagpaalam si Gaston kay Tandang Tales. Patuloy lamang ito sa pag-ubo palabas ng bakura nila Milagros. Tawang-tawa naman si Banoy habang pinagmamasdan si Gaston na papalayo sa tahanan. Kumpirmado, aswang ang isang yun. Mukhang naiintindihan ko na kung paano mabilis na nalalaman ng mga aswang ang mga kaganapan. Pati na rin yung pagkakakilanlan ng mga tao. May nagmamanman mula sa loob. Wika ni Banoy. Marahan itong naglakad papasok ng tahanan. O Banoy, nandiyan ka lang pala. Akala ko ba ay maglilibot ka sa baryo? Tanong ni Milagros. Sana, pero naisipan ko na lang na antayin ka matapos sa bisita mo. Bakit parang ang bilis namang umalis ng manliligaw mo, Milagros? Tugon ni Banoy habang pinipigilang matawa sa nangyari. Baka natatae, kaya nagmamadaling umalis. Mabuti naman at hindi maganda ang pakiramdam ko kapag narito yung lalaking yon. Napakayabang at arogante. Wika ni Tandang Tales. Muling niyaya ni Milagros si Banoy para ipagpatuloy ang paglilibot. Makalipas ang 2 araw. Banoy, ang mabuti pa, pumunta muna tayo saglit sa taniman. Ipapakita ko sa iyo ang madalas na daanan ng mga aswang. Baka sakaling makatulong sa paghahanda mo sa paparating na anihan. Pag-aya ng matanda.
Ayos po yan, Mang Tales. Tara na po nang matignan ko ang lugar ng mas maaga. Tugon ni Banoy. O Milagros, maghanda ka na ng makakain ha. Tanghali na kami makakabalik. Huling wika ni Tandang Tales. At dali-daling umalis ng tahanan. Habang naglalakad, may kalayuan din pala itong paanan ng burol mula sa taniman niyo, Tandang Tales, no? Sa malayo, mukhang magkakatabi lang. Wika ni Banoy. Dito namin madalas nakikita ang mga aswang. Hindi namin sigurado kung sa taas ng burol sila mismo nakatira o kaya daanan lang nila ito para makapagtago. Gayunpaman, ilan na sa mga kabaryo ko ang nakita naming kinaladkad ng mga salot na aswang. Papunta sila mismo dyan sa burol. Tugon ni Tandang Tales. Papasok na sana sa bukana ng burol si Banoy. Ngunit nang kapain niya ang patalim at ang mutya ng pangil ng buhaya, napagtanto niya na naiwan pala ito sa higaan. Tandang Tales, may nakalimutan lang po ako. Kung pwede po sana, dito lang po muna kayo ha. Babalik din po ako kagad. Paalam ni Banoy sa matanda. Nanooy kausap na ang iilang magsasaka sa taniman. Mabilis na kumilos si Banoy. Tinakbo niya ang kahabaan ng pilapil para marating kagad ang tahanan ng matanda. Ngunit sa bakuran pa lang, nadinig na niya ang pag-iyak ni Milagros. Aba iho, di ba ikaw yung pamangkin ni Tales? Mabutit dumating ka. Kanina, narinig kong nagtatalo si Milagros at yung manliligaw niya. Biglang natahimik. Mabuti pa't pakitig na naman sa loob. Wika ni Aling Cora. Chismos ang kapitbahay ni Tandang Tales. Kagad namang pumasok ng bakuran si Banoy. Malakas ang hinala niya na may masamang pakay si Gaston. Nang buksan ang pinto, nakita niyang nangihina si Milagros at halos mawala ng malay. Hanggang sa nakita niya ang aswang. Akmang pagsasamantalahan ang hubot-hubad na dalaga. Mabuti na lamang ay umabot si Banoy. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong maunang mamatay. Sobra na ang paghihirap ko sa babaeng ito. Hindi ko na kayang magtiis sa kanyang pagpapakipot. Wika ni Gaston sa anyong aswang. Sinugod nito si Banoy. Mabilis namang nakaiwas ang binata at pumunta sa silid para kunin ang patalim at mutya. Nagawang sirain ni Gaston ang dingding ng kwarto at handa na sana siyang sakmalin. Aba, balak mo pang magtago dyan. Nahihibang ka na ba? Wika ni Gaston. Mabilis man ito. Ngunit mas mabilis ang patalim ni Banoy. Nahiwa niya ang pisngi at nasaksak sa tagiliran si Gaston. Masyado ka namang mabagal. Napakapurol ng pangil mo para masaktan ako. Galingan mo namang, Gaston. Baka mapahiya ka pa sa harap ni Milagros. Amo ni Banoy. Mas lalo itong nagalit. Buong lakas na sumugod si Gaston at puntiriyang makagat ang leeg ni Banoy. Sinabi ko na kanina, Gaston, masyado ka pang mabagal. Wika nito. Hindi na nakita pa ni Gaston ang patalim. Mabilis itong bumaon sa sentido. Ang labis na galit mismo ang ginamit ni Banoy para guluhin ang utak ng aswang. Nangingisay pa si Gaston nang bumagsak sa sahig ng sala.
Milagros, makakatayo ka ba? Tanong ni Banoy. Kaagad niyang hinagis ang damit sa dalaga. Marahan itong inalalayang tumayo at pinaupo sa kwarto habang hinihila ang bangkay ng aswang papunta sa likod bahay. Ilang sandali pa, dumating na si Tandang Tales. Nagtataka ito dahil hindi na bumalik pa si Banoy. Nataranta ang matanda nang makitang sira ang loob ng tahanan. Humihikbi naman sa kwarto ng binata ang anak. Buong akala pa ng matanda, si Banoy ang may sala at hinanap niya kagad ang itak. Nagulat ito nang makita si Banoy sa likod habang naguhukay at naroon sa tabi niya ang aswang. Banoy, anong nangyari dito? Aswang ba yan? Tanong ng matanda. Yan po ang maniligaw ni Milagros. Nadatnan kong pagsasamantalahan sana yung anak niyo eh. Kaya yan, mabuti po naabutan ko pang ligtas si Milagros. Kaso, nanlaban po si Gaston eh. Kaya hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ang mabuti pa ho, pakitignan na lang muna si Milagros. Ako na po ang bahala rito. Wika ng binata. Inilagay ni Banoy sa malalim na hukay ang bangkay ng aswang. Matapos yan, tinambakan ito ng mga tuyong damo at kahoy. Sinindihan ng apoy. Sa ganitong paraan, hindi na gaanong kakalat ang usok at amoy ng nasusunog na bangkay. Matapos masiguradong tupok na ang katawan, saka pa lamang niya ito tinabunan ng lupa. Tandang Tales, mukhang sa mga susunod na araw, magkakaroon na po tayo ng mga bisita. Kung may ibang kamag-anak kayo na malapit dito, mas mabuti pang doon muna kayo tumuloy. Siguradong hahanapin ito ng 4 na kasamahan niyang aswang. Ako na pong bahala sa kanila. Mas mapapadali po ang pagdugis ko kung sila na mismo ang lalapit. Wika ni Banoy. Dahil sa mga narinig, napaisip ang matandang si Tales. Makikita pa rin ang takot sa mukha ng anak at hindi makausap. Kinagabihan, nakarinig sila ng mga pagaspas ng pakpak na tila naglilibot sa baryo. Bandang 11:00 ng gabi, nang may dumaan na malakas na bugso ng hangin. Mukhang aligagana mga aswang Mang Tales. Kanina pa sila hindi matahimik. Bukas, ipapakita ko sa inyo ang anyong tao ng mga tinatawag niyong tulisan. Wika ni Banoy. Inihanda na ng binata ang mga sandata. Pinakain na niya ng buhay na salita ang mutya ng pangil ng buhaya at binusog pa sa orasyon ang kalis na gawa sa pilak. Alam niyang sa susunod na paglubog ng araw, mangyayari na ang kanilang pagharap. Banoy, anong mangyayari sa atin? Paano ka kapag nalaman ng mga aswang na ikaw ang nakapatay kay Gaston? Umalis na lang tayo dito sa baryo. Magpakalayo-layo. Mas maganda yun kaysa mag-isa mong labanan ng mga aswang. Siguradong mapapahama ka lang eh. Wika ni Milagros. Nag-aalala ito sa masamang sasapitin ni Banoy. Ngunit mariing tumutol ang binata. Ayon sa kanya, pagod na itong tumakas at magtago. Napilitang iwan ni Banoy ang mga kasamahan para makaligtas. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na niya iiwanan ang baryo para lamang sa pansariling kapakanan. Pagsapit ng umaga,
Bandang 7:00 pa lamang at wala pang sikat ng araw sa baryo. Nagising si Banoy sa mga boses na nasa labas. Pamilyar sa kanya ang tinig ng matandang lalaki. Magandang umaga sa iyo, Tandang Tales. Matagal na tayong hindi nagkikita. Kumusta naman ang bukirin, maging ang kabuhayan dito? Tanong na matandang lalaking si Kaambo, asawa ng nakasalubong ni Banoy sa burol. Oh, magandang araw naman sa iyo, Ambo. Napasyal yata kayo ng pamilya mo dito. Ano bang sadya niyo sa akin? Tugon ni Tandang Tales. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Tales. Alam naming nagawa dito ang bunso naming anak na si Gaston. Ilang araw na siyang hindi nakakauwi sa bahay. Baka naman may kinalaman ka sa pagkawala niya. Wika ni Aling Metring habang matalim ang titig sa matanda. Nakita ko nung isang araw dyan si Gaston. Bumisita kila Tales. Nagtalo pa nga sila ni Milagros. Mabuti na lang, dumating itong pamangkin ni Tales. Pagkatapos nun, hindi ko na napansin kung saan pumunta. Sabat ni Aling Cora, ang kapitbahay na tsismosa. Natawa na lamang si Banoy. Nasa loob ito ng tahanan at nakikinig. Naisip niyang pinabilis lamang ni Aling Cora ang pagkulo ng dugo ng mga aswang. Ang mabuti pa, umalis na kayo at wala akong nalalaman sa mga sinasabi ni Cora. Wala dito ang anak niyo. Wika ni Tandang Tales. Ganun ba? Magkikita tayong muli, Tales. Hindi kita mapapatawad. Sa oras na malaman kung may kinalaman ka sa pagkawala ng bunso kong anak. Banta ni Aling Metring. Napansin pa ni Mang Tales na nanlilisik at namumula ang mga mata nito. Marahang naglakad papalayo ang mag-asawa kasama ang isa pang anak. Hindi mo alam ang ginawa mo, Cora. Sana, kung wala kang masasabing maganda, itinik ko mo na lang sana yung bibig mo. Ipagdasal mong hindi ka madamay sa galit ng mga aswang na yon. Babala ni Tandang Tales. Matapos yun, naglakad na ito papasok sa kanilang tahanan. Ngayon, Mang Tales, kilala niyo na ba ang mga aswang na matagal nang nananakot sa baryo ninyo? Kaso, kulang sila ng isa. Nasaan kaya yung pang-apat na aswang? Wika ni Banoy. Pinaghanda na ng binata ang mag-ama. Doon muna sila mananatili sa pinsan ni Tandang Tales na hindi naman kalayuan sa tahanan. Doon muna sila magpapalipas ng gabi habang naiwan namang mag-isa sa tahanan si Banoy. Naghihintay lamang sa pagsapit ng dilim at pagdalaw ng mga aswang. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, nakarinig si Banoy ng mga pag-alulong sa direksyon ng burol. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Nasa bakuran na ng tahanan ang mga yabag. Ramdam ni Banoy ang 2 aswang na nasa itaas na ng bubungan. Natitiyak kong kayo ang may sala, Tales. Buhay ang kinuha nyo. Buhay din ang sisingilin namin sa inyo. Wika ni Aling Metring na nasaan yung aswang. Ngunit nagulat ito. Naroon na at nakaabang si Banoy sa kanya. Mula sa bibig, tumagos sa likod ng ulo ni Metring ang matulis na kawayan.
Sinalang pa ng binata ang dulo ng talim nito sa apoy para mas malaki ang pinsala. Magandang gabi ho sa inyo. Nagkita muli tayo, Manong, Manang. Wika ni Banoy. Mabilis itong umakyat sa bubong para tapusin si Aling Metring. Dahil sa gulat, napalundag pa si Mang Ambo sa harap ng bahay habang pinagmamasdan si Banoy na pinapatay ang asawa. Tignan mo nga naman Kakaiba talaga kayo mga aswang no? Iiwanan mo ang asawa mo para iligtas ang buhay mo. Wika ni Banoy. Matapos mapatay si Aling Metring, pinagulong pa niya ito pababa ng bubong. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi kita napapatay. Anong karapatan mong patayin ang bunso at asawa ko? Wika ni Mang Ambo. Kayo, anong karapatan yung kikilan ng mga magsasakang kumakayod ng patas para sa sarili nyong interes? Napakatamad nyo. Tsaka, mapagsamantala sa babae ang anak nyo. Bagay lang sa kanya na mamatay. Tugon ni Banoy. Umangil si Mang Ambo at nakita ni Banoy ang pagbabagong anyo nito. Doble ang laki ni Mang Ambo kumpara kay Gaston at hindi hamak na mas matatalas na ang pangil. Sa isang iglap, nasa ere na si Ambo at papasugod na sa binata. Sa likod naman ni Banoy, naroon ang anak nitong si Consuelo. Isa pang babaeng aswang na may mahabang kuko at manipis na katawan. Papasugod na ang dalawang aswang kay Banoy mula sa magkabilaan. Nagulat ang mga ito dahil biglang tumalon si Banoy pababa ng bubong. Kaya ang dalawang aswang ang nagsalpukan. Masyado kayong mabagal kumilos. Tara! Baba kayo dito nang masubukan natin ang lakas nyo. Paghamon ni Banoy. Sa puntong yon, nakaabang na ang pilak na kalis ni Banoy. Sa oras na sumugod ang sinuman sa dalawang aswang, siguradong magtatamo ito ng pinsala. Muling sumugod ang dalawang aswang. Ngunit dahil sa bilis ni Banoy, nagtamo ng sugat sa tiyan si Ambo. Habang may mahabang hiwa ng kalis sa likod si Consuelo. Mabilis na tumalon papalabas ng bahay ang dalawang aswang. Alam nilang dehado sila sa masikip na espasyo sa pakikipaglaban. Tao, papantay sa lakas naming mga aswang. Imposible! Tanong ni Mang Ambo. Lilinawin ko lang ang sinasabi mo, Mang Ambo. Hindi ako pantay sa inyo. Higit akong mas malakas kahit magsama pa kayong tatlo. Malayo ang agwat ng kakayahan nyo sa akin. Tugon ni Banoy. Hindi matanggap ni Mang Ambo ang mga narinig. Pumorma muli ito ng pagsugod sa binata. Habang si Banoy naman, pinapaikot-ikot lamang ang kalis sa kamay na tila naglalaro lang. Susugod na sana si Banoy para tapusin ang laban. Balak na niyang patayin ang mag-amang aswang. Hanggang sa mula sa himpapawid, malakas na lumapag sa harapan ni Banoy ang isa pang aswang. Sa sobrang gulat, napatalon pa paatras si Banoy. Tay, ate, sapat na ang nasaksihan ko. Tama na ang karasang ito. Tanggapin nyo na lang na wala kayong laban sa lalaking to. Iba ang antas ng lakas niya at karanasan sa pakikipaglaban. Kung hindi ako pumagitna, sigurado kung gumugulong na ang ulo niyo sa lupa ngayon.
Wika ng nilalang. Ramdam ni Banoy na ito na ang pinakamalakas sa 5 aswang. Boy, sinasabi ko na nga ba eh. Iba ang pakiramdam ko sa'yo nung unang kita pa lang natin. Wika ni Banoy. Ngunit sa kabila ng kakaibang itsura, nakilala pa rin ito ng binata. Ang lalaking kargador sa pantalan, taong nagturo ng direksyon at nagbili na iwasan niya ang burol. Hindi ko inaasahang sa ganitong sitwasyon tayo muling magkikita, kaibigan. Wala akong balak na labanan ka. Alam kong dehado ko sa lakas at kakayahan mo. Kung pwede lang sana, hayaan mo kaming lumayo sa lugar na ito. Sapat na ang 2 buhay na kinuha mo mula sa pamilya ko. Wika ni Boy. Nandito ako para umiwas sa gulo at mamuhay ng tahimik. Hindi ko gusto ang mga nangyari. Panghahawakan ko mga salitang binitawan mo, Boy. Sige na, dalhin mo na ang tatay at kapatid mo. Pati itong nanay mo. Pasensya na pero wala na ang bangkay ng bunso niyong kapatid. Huwag kang mag-alala. Ampun lang naman ako ng pamilyang to. Maraming salamat, kaibigan. Makakaasa kang wala nang manggagambala pa dito. Wika ni Boy. Matapos ang mga binitawang salita, kaagad din itong naglaho, kasabay ng mga kasamahang aswang. Habang si Banoy naman, nakatanaw lamang sa bakuran habang pinagmamasdan ang bilog na buwan. Ay, mabuti na lang at umurong na sila. Malalagay sana ako sa alanganin kung pati si Boy sumama sa labanan eh. Wika ni Banoy sa sarili. Alam niyang hindi ordinaryong aswang si Boy. Ngunit nagpapasalamat siya na mas matino ang pag-iisip nito kumpara sa mga kasamahan. Nagpaabot na ng umaga si Banoy sa labas at inabangan ang pagbalik ng mag-ama. Oh, magandang umaga, Milagros. Tangdang Tales. Pasensya na po kayo ha. Medyo marami tayong kailangang ayusin sa bahay nyo. Makakaasa po kayong magiging payapa na ang baryong to. Wala nang aswang na manggagambala pa ulit. Wika ni Banoy sa mag-ama. Taus-puso naman ang pasasalamat nila sa binata. Nagpasya na lamang si Banoy na ipagpatuloy ang pananatili sa baryo at kalimutan na muna pansamantala ang pagiging isang manunugis. Makalipas ang ilang buwang paninirahan sa lugar, nakatanggap sila ng liham mula kay Kadandi. Laman ng mensahe na tumigil na sa pag-atake sa kanila ang mga aswang. Masaya naman si Banoy sa nalaman. Hindi na siya umalis sa lugar at niyakap ang buhay ng simpleng magsasaka. Kasama si Tandang Tales. Kasama ang naging kabiyak na si Milagros. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.